Magandang gabi. Ang pag-tonight is last time po, no? Kung napanood niyo po yung binahagi ni Pastor Marvin last Thursday, yung importance of the fellowship. Okay? So, yung importance of fellowship. Yung nakaraan po, no? Fellowship with the ayan. Ganun, covers. Okay po? But tonight, pag-usapan po natin is fellowship. Amen? Ano po yung fellowship? Amen. Praise God. Magandang gabi po muli sa inyo lahat. At nagkaroon lang ng konting problem sa ating connection. At praise God po at naibalik po muli. Yun. Sige po, bago po tayo magsimula, manalangin po muna tayo.
Okay po? Okay po, let us pray. Yes, Lord God, marami pong salamat sa gabi ito. Salamat po, Panginoon, na kami po ay pinagtipon-tipon niyo po, na kami po ay magpuri at magpasalamat sa inyo, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon, na ako po yung inyong ginamit, Panginoon, upang ibahagi ang inyong salita, O God. Lord God, override my preparation, Panginoon, at anuman po, Panginoon, na nag-ahadlang sa gawain ito, Panginoon, na inaalis namin sa pangalan ni Jesus, O God. Lord God, patuloy niyo pong pangunahan ng bawat isa, at banal na Espiritu, patuloy ko yung kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon Diyos. At maging po sa mga kapatid namin na nag-join tonight, O God. Salamat po, at patuloy kayong mangusap. Ang inyong mga salita ay patuloy namin maintindihan sa tulong po ng inyong banal na Espiritu. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayun. Balik po tayo sa ating pag-aaral, at nasa series po tayo ng Importance of Fellowship. Okay? Okay. Nasimulan na po ni Pastor Marvin last Thursday, kung napanood niyo po. Okay po. At we will continue po yung importansya ng fellowship. Sabi po ni Google, ano daw po yung, what does it mean to do a fellowship? Sabi po, fellowship are funded short-term opportunities that can last from a few weeks to a few years. They can be focused on professional, academic, and or personal development. Fellowship are sponsored by specific association, organization, institution, or government which set the eligibility requirement. So, fellowship means ito po yung pagsasama-sama. Medyo medyo may katulad po sa atin. Fellowship ng Christian, at ito po, fellowship naman po ito sa ibang bagay. Okay po? So sabi rin po ni Oxford, sabi po meaning ng fellowship sa kanya, friendly association, especially with people who share one interest. A group of people meeting to pursue and shared interest or aim. So, ito po yung parang nag-uusap-usap, nag-share sa isa't isa. So, medyo may kahambing po sa atin. But tonight, pag-usapan po natin, ano daw po yung fellowship according to the Bible. Okay? So, last time, sinabi po ni Pastor Marvin yung Acts 2:42. Basahin po natin, all the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to sharing meals, including the Lord's Supper and to prayer. So, lahat po sila, nanatili sila. Di ba? Parang they give themselves to, di ba? Doon sa pagtuturo at sa pagsasama bilang magkakapatid, at sa yung Lord's Supper, yung pagpipira-piraso ng tinapay at yung juice, di ba? At sa panalinginan, di ba? Sabi po 'yon sa Acts 2:42. Okay? Kasi yun po yung nagbahagi po yung Apostol Pedro, di ba? Na 3,000 people na nakarinig ng gospel ng Jesus, okay? So lahat po 'yun nag-submit, lahat po 'yung tumanggap, di ba po? So pangalawa po, sabi po rito ni Paul sa Philippians 2 chapter 1 verse 2, therefore, if there's any encouragement in Christ, if there's any consolation of love, if there's any fellowship of spirit, if any affection and compassion, make my joy complete by being the same mind, maintaining the same love, united in spirit, intent on one purpose. So sinasabi po ni Paul dito na may kasiglahan daw po ang buhay natin kay Kristo, di ba? May kaaliwan ng pag-ibig na napakiisa ng Espiritu Santo, di ba? Tayo po yung pinagbubuklod ng Panginoon, di ba? Sabi po rito, may kagalakan, di ba? Nagkakaroon daw tayo ng iisang kaisipan, di ba? One mind. Pagbuklod tayo sa isang pag-ibig, at nagkakaisa daw tayo sa puso at diwa. Hindi po tayo naglalaban-laban, di ba po? Lahat po ng lingkod ng Panginoon, kuman po sa atin lahat to, na hindi tayo nagtatalo-talo or pinagdidibatihan kung ano yung dapat na hindi naman mahalaga, kundi lahat po tayo nagkakaisa, di ba? Di ba? United in spirit, di ba? Kaya nga pagka tayo nagsasama-sama, nasain daw natin na filled tayo ng Holy Spirit, di ba? Okay? So,
Pangalawa, ang pag-usapan natin tonight, kung meron po tayong fellowship with the other believer, our other believers, pag-usapan po natin ngayon is fellowship with God. Okay? Sabi po rito, it's important that mankind understand that to have Christian fellowship. Di ba po? But we must first of all have fellowship with God or become a follower of Jesus. Bago po tayo magkaroon po ng Christian fellowship, kaya po Christian fellowship stands for Christ, di ba? So we need to be a follower of Jesus bago po tayo magkaroon po ng Christian fellowship. Mauuna po yung fellowship with God, di ba po? We need to accept and believe to the Lord, di ba? Accept Him as our Lord and Savior, di ba po? Sa lahat po ng nakikinig, sa lahat po ng mga newcomer, mga bago po na nanonood dito, kung gusto po natin na magkaroon tayo ng fellowship with the Lord or fellowship with the other Christian, we need to be a follower of Jesus. Doon po tayo masasabi na tayo Kristiyano. Okay? Certainly, a person can have some kind of fellowship with other people or even Christian, even though he may not be a Christian, but such fellowship is not the same as what the Bible talks about, and especially the fullness of this fellowship. So, may kaibahan daw po. Kung tayo po ay nakikipag-fellowship sa ating hindi naman kapanampalataya or sa ating mga kapwa believers, may kaibahan po. Minsan po, no, kung tayo ay nakikipag-fellowship dun sa mga tao na, alam mo yun, nakikinuman, o yung madalas magbura. So meaning, minsan, na-absorb din natin yon. Kung sila ay palasigaw, minsan nagsisigawan na rin tayo. Pero kung tayo po ay nakikipag-fellowship with our co-believers, ang pag-uusapan nyo is yung kabutihan ng Diyos. Amen po? So, yun po yung kaibahan nun. Kaibahan po ng fellowship with our other believers and fellowship with God. Fellowship to other people na hindi pa po tagasunod ni Kristo. Okay? So, fellowship, sabi po rito, fellowship with God is agreement and a heart of obedience to Him in all things. So, kung tayo po ay nakikipag-fellowship sa Lord, nag-agree tayo. Di ba? At yung puso natin nag-o-obey sa lahat ng itinuturo sa atin ng Panginoon. Okay? It's like a partnership with God as your leader and Lord. Not only do we have fellowship with God the Father, but also we have the fellowship with Jesus and the Holy Spirit. Okay? Sabi po rito, fellowship with God begins when one becomes a Christian. So, pag tayo po ay nakikipag-fellowship with God, yun, na nagsisimula po yun, na tayo po ay naging tagasunod ni Kristo. Sabi po rito, he or she alienated from God because of his sins. So, alienated means, nahiwalay. Alam po natin na ang Diyos ay ayaw po sa kasalanan. Di ba po? Tayo po, lahat ay nahiwalay dahil sa ating kasalanan. Sabi puro sa 1 John 3:4, everyone who practice sin also practice lawlessness, and sin is lawlessness. Di ba po? Kaya po yung kasalanan, paglabag po yun sa ating Panginoon Diyos. Di ba? Paglabag sa kautusan ng Panginoon. Okay? So lahat po tayo ay nahiwalay sa Panginoon. Okay? Kaya po tayo ay hindi po pwedeng fellowship with God. Kasi hindi kinoconsider ng Panginoon yung kasalanan. Pangalawa, God cannot condone sin and can have no fellowship with sin. Until a person's sin have been forgiven, he or she cannot be the true fellowship with deity. Okay? So, sabi po rito, sabi po sa 1 John 1:5-7, this is the message we have heard from Him and announced to you, that God is light. In Him there is no darkness at all. If we say that we have fellowship with Him and yet walk in the darkness, we lie and do not practice truth. But if we walk in the light, as He Himself is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. So, sinasabi lang po dito, kung tayo po ay sinasabi po natin, nakikipag-fellowship tayo with the Lord, but still, lumalakad tayo sa sabi po dito, walk in the darkness.
tayo po ay nagsisinungaling. Diba? Hindi daw natin iniinsayo yung mamuhay sa katotohanan. But sabi po rito, if we walk in the light, as He Himself is the light. Jesus is the light, di ba? We have fellowship with one another, and the blood of Jesus is sign cleanse us from all sins. Yun nga, kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, mananatili tayo sa liwanag. At kung tayo nagkakaisa, lahat ng kasalanan, nilinis ng dugo ni Jesus. Okay? So, patunay yon na yung condone meaning yon hindi pumapayag ang Panginoon, hindi parang kinukonsinte yung kasalanan. Bagkus ayaw niya po ng kasalanan kasi ang Panginoon ay banal. He is a holy God. Amen. So, okay. Patuloy po tayo. Sabi po rito, when we sincerely turn to God and is forgiven, He has given us God's favor and fellowship. It is important for us to realize that we cannot cleanse ourselves from our past sins. Only God can do this. Man redemption has been made possible through the death of Jesus as a perfect sacrifice for sins. So, patunay naman yun, no, na nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon, alam po natin na tayo po ay pinatawad na. Kung tayo po ay sinseridad na tumungo sa ating Panginoon, kung tayo po ay kung tayo nga ay pinatawad na, binigyan po tayo ng pagkakataon na makipag-fellowship sa Panginoon, di ba? So hindi po yun. Kaya nga minsan tinatawag po natin siyang Father o Abba Father, di ba? Kasi yung connection po natin sa Panginoon close na. Hindi na po siya parang pagka pinakikinggan na tayo ng Panginoon, di ba? Ano man yung mga prayer natin, ano man yung mga hinaing natin, ano man yung mga struggle natin, o kung kailangan natin ng tulong ng Panginoon, naririnig ng Panginoon yun, di ba? Yun po yung kaibahan na tayo po ay naging follower ni Jesus, di ba? Naging follower tayo, malaya natin natatawag ang Panginoon kahit saan lugar, di ba? So, yun. So, sabi po sa Hebrews 9:14, sabi po rito, how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without blemish to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. Okay? So, higit daw po na nagagawa ng dugo ni Kristo sa magitan ng walang hanggang Espiritu. Sabi po rito, iniaalay ng Diyos ang kanyang sarili bilang handog sa walang kapintasan. So, ang Panginoong Hesus ay wala pong kapintasan, kaya po is a perfect sacrifice po sa ating mga kasalanan, di ba? Okay? So, insunod po, the preaching of gospel is God's way to not only tell to man that He wants to save him, but also is to motivate him to turn to God. So, tayo po bilang mga mananampalataya ay alaman po natin na sa Matthew 28 na we need to make disciples or we need to share the gospel of Christ, di ba po? But hindi po natitigil doon, no? Yung ating fellowship with God, doon po dumadating yung ini-encourage mo na rin siya, di ba? Minomotivate mo na rin siya na sabihin mo sa kanya, you always praying to Him, di ba? Kaya meron po tayong meron po tayong pray, care, and share, di ba? Kaya po tayo o meron po tayong kamag-anak o kasama sa bahay na hindi pa po believer, minsan po ang inuuna po talaga natin is prayer. Pinag-pray natin yung taong ito, and then minsan yayayain mo siya lumabas, and that time nagkakaroon na po rin kayo ng sharing, di ba? Minsan i-invite mo rin siya sa simbahan, okay? So sabi po rin sa Ephesians 2:8-9, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourself. Is a gift of God, not a result of your works, so that no one may boast. So Jesus paid the price, but we must want what He has to offer, eternal life and fellowship with God. So yung binigay sa atin ng Panginoon, ang binigay sa atin ng Panginoong Hesus, kaya po, iyon po, nagkaroon po ng
Binayaran niya po yung ating mga kasalanan. Kaya tayo ay nagkaroon po ng buhay na walang hanggan at pakikipagsama or pakikiisa sa Panginoong Diyos, di ba? So, yun po yung kaya sabi po sa John 1:12, di ba? Ang lahat ng naniniwala sa Panginoon ay binigyan niya rin po ng karapatan maging anak ng Diyos. Okay? So tayo po kung kayo po ay tumanggap na, ibilang niyo po yung sarili niyo na kayo po ay anak ng Diyos. Amen? Okay. So meron po tayong anim na pag-uusapan. So yung yung several terms are used to describe that takes place between God and man. So yung iba, alam niyo po ito, no? Sabi po rito, number 1, atonement. Sabi po yung atonement, cover our sins by His shed blood. So atonement, yung pagbabayad ng pagkakasala, di ba? So alam po natin, kung wala daw po ng shedding of blood of Jesus, wala daw pong kabayaran ng kasalanan. Niniwala po ba tayo ron? Amen? So yun po yung naging cover ng ating kasalanan. Okay po? Tapos yung number 2, reconciliation, to bring together who have been estranged by sin. So tayo po, before po tayo nakakilala sa Panginoon, tayo po ay nasa lugmok ng kasalanan o nasa putikan. Hinango tayo ng Panginoon na tayo po ay makipag-isa o makipagkasundo, di ba, sa Panginoon. Okay? So yun po yun, muling pagkakasundo. Okay? So number 3, redemption. This is to buy back one who had been sold into slavery of sin. So redemption, so ito po yung sinasabi na yung pagtubos ng kasalanan, di ba? Magkaiba po yung atonement at redemption. Yung redemption, pagtubos. Yung isa naman atonement, pagbabayad. Okay po? Malino naman po, no? Number 4, justification. To pronounce a person as just who was formerly unjust. Just and unjust, di ba? Jesus paid the price for our deliverance. So, we've been justified, di ba? Kung tayo po ay naging marumi before, ito po ay nalinis na. Dahil po yun sa Panginoong Jesus, di ba? Jesus paid the price. Amen. We've been justified. Okay? Number 5, sanctification. It is to be cleansed and set apart for holy service. Diba? Tayo po ay nahiwalay na. Baga parang we've been set apart. Baga parang ibinukod na. Diba? Para tayo po ay maging banal. Diba? Dahil din po yon sa ating Panginoong Jesus. Diba? Tayo po ay magpapakabanal na. Dahil yun po yung dahil po ang ating Diyos ay banal, tayo rin po ay magpapakabanal na. Okay? So, lastly, yung propitiation. Okay? This is the removal of wrath by the offering of gift This is the removal of wrath by the offering of gift. God's wrath against sin, di ba? Has been removed by sin. Those we can have fellowship with God. So, yung propitiation daw, is yung pagtanggal yung galit ng Panginoon, yung turn away God's wrath, di ba? Or God's anger, di ba? Ito po yung naging ito po yung naging kabayaran ng ating naging kabayaran ay dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus. Okay? So, nalayo na po yung galit sa atin ng Diyos dahil po yun sa Panginoong Jesus. Okay po? So, na-remove na po yun, yung galit ng Diyos, di ba? Kasi tayo po ay nagpakumbaba at tumanggap sa Panginoong Jesus. Amen? So, lang po yung, maikli lang po yun. Ito po yung last slide ko po. Sabi po rito, both God and man do a role in bringing people back to God. Neither can do for other what must be done in order for man to be saved and have fellowship with God. God has done His part very well. Now, it's our turn to do our part. Di ba? So, sabi po rito, our mind and heart must be convinced that Jesus died in order to pay our debt. Number 2, that we have responsibilities to perform by our faith in order to have this fellowship.
yun nga, yung repentance, alam na natin yung repentance, pag tayo nagre-repent, hindi, baga, may nagbabago rin, di ba? Kung tayo po ay nagre-repent, hindi po tayo nagpapatuloy sa kasalanan, kundi may nagbabago, di ba po? Confession of Christ our Lord. Okay? So, tingnan nyo na lang po yung mga verse, Luke 13:3, Acts 2:38, and Romans 10:9 to 10. And then number 3, we also must convince that Jesus rose from the dead. Ano? We convince, di ba? Tayo po yung naniniwala, di ba, na Jesus rose from the dead and to give us the hope and of a resurrection and unto eternal life. Di ba po? Tayo po, alam mo na, ang pag-asa po natin, ang naging pag-asa po natin bilang mga tagasunod ni Kristo ay ang pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Di ba po? So, at kaya po tayo nagkaroon po ng buhay na walang hanggan dahil po sa Panginoon. Okay? So, kaya po yung ating fellowship with the Lord, fellowship with God, ito po yung unique, di ba? Ito po yung sa lahat po ng ating fellowship, even though, kahit doon po sa mga fellowship natin with others, kaya nga sinasabi po doon, yung vertical and horizontal relationship natin. Yung vertical natin ay sa Panginoon. At sa horizontal is doon sa ating mga sa tao. Hindi lang po sa co-believers, but also sa unbelievers. Di ba? Sinasabi po ron na kung tayo po ay okay, kung okay po tayo sa tao at hindi tayo okay sa Diyos, mas unahin daw po natin yon. Kasi kung okay po tayo sa Diyos, susundin natin yung utos niya, di ba? Na maging okay din tayo sa horizontal. Okay po? So, mas naisin daw natin, mas nasahin daw natin na yung ating pag-worship o yung fellowship with God, ano po ba yung mga gagawin natin para tayo makapag-fellowship with the Lord? Di ba? Yung prayer, reading His Word, di ba? Obedient, di ba? Yun po yung parang yung unique na fellowship natin sa Lord, di ba? At sabi po rito, a unique fellowship that we have with God and with one another is a great privilege in every significant event in history when we become a part of such fellowship. Amen. So, napakabuti ng Panginoon dahil kung tayo po ay wala tayong kasi kung tayo po hindi nagkaroon ng fellowship with the Lord, hindi rin tayo para magkakaroon ng fellowship with the other Christian. Okay? So, mas importante po yon na unahin natin yung fellowship with the Lord. Di ba? And then, kasunod na po yung fellowship with the other believer. Amen po? Okay, to God be all the glory. Sige po, tayo po yung manalangin. Yes, Lord God, marami pong salamat, Panginoon, sa inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, na tunay po, Panginoon, na inintindi niyo po sa amin na ang aming fellowship sa inyo, Panginoon Diyos, ay napaka-importante, Panginoon Diyos. Kung kami po, Panginoon, ay patuloy na nagpapakumbaba at patuloy na nakikipag-usap sa inyo everyday in our lives, Panginoon, everyday in our walk, O God, ay patuloy ka namin pinapaalam, Panginoon, lagi ka namin pinakausap, O God, ay patuloy din po kayo magiging-pag-usap sa amin, Panginoon Diyos. Lord God, patuloy din po, Panginoon, na kung kami po ay nadadaya ng mundong ito, Panginoon. Lord, we need to surrender, we need to admit, Panginoon, na kami po ay nagkakasala sa inyo. Na hindi po namin kaya mag-isa without you, O God. Lord God, marami pong salamat, Panginoon, at tunay po na napakabuti niyo po sa amin, na kami po minsan ay hindi po tapat sa inyo, Panginoon Diyos. But Lord, kayo po'y patuloy na tapat, Panginoon, sa habang panahon. Lord God, we praise you, we magnify your name, O God. In Jesus' name we all pray. Amen and amen.
Manalangin. Ama naming Diyos na banal, Diyos sa dakila. O God. Salamat po, Panginoon, sa matagumpay na aming intercede night, O God. Salamat po, Panginoon, at inalaw niyo po na kami po ay magpatuloy ng ganitong mga bagay, O God, na maglilingkod at dapat na magpupuri sa inyo, Panginoon Diyos. Lord, salamat po, Panginoon, sa mga oras na ito na matagumpay, O God, paging po sa aming mga prayer request, Panginoon. Lord God, alam niyo po ang aming mga panalangin ito, Panginoon, na alam po namin na inyo pong narinig at na inyo pong nalaman, Panginoon. Alam po namin na inyo pong sasagutin ito, Panginoon Diyos. Lord God, I pray din, Panginoon, sa aming mga kapatid, Panginoon, kung sila man po ay may mga karamdaman, Panginoon, kabigatan ng puso, O God. Lord God, ipunin niyo po at dalawin po sila, O God, at patuloy niyo pong bigyan ng kapahingahan at kapayapaan, Panginoon. Lord God, dalangin din namin, Panginoon, sa gabing ito, sa aming pagpapahinga, ibigay niyo kami ng maayos sa kapahingahan, at sa araw ng bukas, Panginoon, ay iba yung kalakasan, Panginoon Diyos. At sa aming worship service para bukas, Panginoon, ay patuloy niyo rin po kami samahan, at patuloy pong gabayan ng bawat isa na dadalo sa araw ng bukas, Panginoon. Lord God, marami pong salamat, Panginoon, sa ilang po ang mataas o pulit, pagsamba at pagdakila. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen.